Panibagong araw, panibagong vlog! Yes guys, bago kami magsimula, hindi muna namin kakalimutan i-shout out ang aming mga loyal supporters. Ito ang sabi ni Milmi Lover. So pretty Mitch and handsome Miles, always support you Milmi. You both are the best. 2 years complete, but still you both always my favorite love team. Lots of love from India. Sabi naman ni Althea Sarabello, nakakakilig talaga ang Milmi. Sana kayo pa rin sa 2025. I love you, Rancav Management. Keep safe to all Rancav members. Sana po mapansin. First time ko pong mag-comment. At syempre, huwag niyo skip ang ads para happy-happy lang. Kaya shoutout kay Elijah Chanel. Ang sabi niya, kakiligang Hana at iba pang love team. Sana kayo pa rin sa 2025. Sana ma-shoutout first ko mag-comment. Love you, Rancav. Huwag niyo na rin kalimutan i-share ang mga vlogs namin sa YouTube channel ng Rancav. Kaya shoutout kay Choynel Mendoza 466. Sabi niya, grabe talaga ang Hana, nakakakilig. Lagi kong inaabangan ang mga vlog niyo at parang may something na. Sana mapansin Hana, we love you Rancav Management. Maraming salamat din po sa patuloy na pagsuporta at panonood ng vlogs namin sa Rancav. Yes! Kaya shoutout sa'yo at Berlin Grace Gaitan. Ang sabi niya, grabe talaga magpakilig ang di papakabog na Jelsie. Love you so much Jelsie at Rancav. Sana mapansin mo Ate Angel at Kuya Cassie. Kayo lang talaga sapat na. At syempre, maraming salamat sa supporters and editors ng Jelsie. Kaya naman ito ang sabi ni Foreman Bato 4157. We love you all, lalo na sa Jelsie. At masaya na ako pag nakikita ko ang Jelsie. Lalo na si Kuya Cassie, stay pogi. And Ate Angel, stay pretty. Shoutout din sa'yo, Cookie Delmar 1208. Sabi niya, nakakahilig naman yung Hana, Jelsie, Milmi Klazumi at Erndra. Sana sila pa din sa 2025. Love you members and Rancav Management. Love how you say bawal ang sad, bawal ang nega, dapat good vibes lang. At syempre, shoutout sa'yo, Sunshine Amorin. Grabe na kayo, Klazumi. Parang di na ako makatulog dahil sa kilig. Sana Klazumi pa din sa 2025. Sana mapansin, I love mga ka-Rancav and my homie Klazumi. And shoutout na din po kay Rusty Alvaro. Parang hindi na magbabati yung Erndra. Hindi na talaga. At syempre, shoutout din sa'yo at user dash PD6SK4UU8C. Okay mo, Sandra, nakatayo lang si Kuya Ernest tapos magsasabi ka na ano ba? Okay mo naman. Talaga ba? Ang dami mo shoutout, yun talaga yung pinili mo. Divi kasi, kailangan ko na mag-send sa GC ng mamadali na ako. Ito yung una kong nakita. Insensitive mo yun. Nang una lang kailangan na Selfish na ka talaga, sarili mo lang yung iniisip. Divi. Hindi. Hanggang ngayon ba? Hanggang ngayon talaga? Oo Ako pa daw. Ako pa nga. Sige, ako na. Tatawa ka talaga. Okay. Guys, gusto ko kayo kausapin lahat. Milmi, may alam ba kayo sa pinagdadaanan ng Erndra? Sa totoo lang tayo, meron talaga yun. Meron po tayo. Matagal na po. Kasi napapansin na kasi namin yun tayo. Matagal na, di ba? Sa mga vlogs pa lang namin, nakikita namin na sila Sandra, si Ernest, di talaga sila nagpapansinan, di ba? Tsaka sobrang halata nila tayo. Tsaka kahit off-cam, di rin talaga sila nagpapansinan po. Kaya doon kami nag-worry tayo kasi kahit yung mga fans natin, di ba? Napapakomment Nahalata na din sila nila na tayo. parang may something sa Erndra. Sa tingin ninyo, paano nagsimula ang away nila? Sa, ano yan, di ba? Sa SM Batangas po. Ay, oo. Kasi ano nga tayo, di ba, hindi naka-attend si Ernest nun. Malungkot kasi ako. Wala ko si Ernest eh. Kasi ewan ko kung nasa bahay ba siya nun. Tapos nakita ni Sandra na parang may, parang, may hindi, ganap. parang iba yung dahilan. Oo, may ganap siya. Oo. Sakto birthday ni Sandra yun. Opo. Hindi. Kaya medyo nagkatampuhan sila nun. Tsaka, ano tayo, nung nasa hotel po, parang di talaga namin makausap si Ate Sandra. Parang, na ano talaga siya, nagtatampo talaga siya. Hindi siya namamansin.
O ano naman ang ginawa nyo para pagbatiin sila? Ano tayo? Sige, ikaw muna. Ako, syempre kinausap ko si Ernest. Tsaka hindi lang naman ako yung kumausap, hindi naman sila kasi yun. So, nagsasabihan namin, tsaka tinatanong din namin, ano pong problema nyo? Sabi namin, mag-ayos na kayo kasi hindi pwedeng ganyan tayo sa vlog palagi. Tsaka nung kay Ate Sandra naman tayo, nung nasa SM Batangas kami, nung nasa hotel kami, di ba po magkakasama kami doon? Siyempre, kino-comfort po namin ng mga girls, ako sila, Kasumi, ito, ganyan. Parang tinatanong namin, ano po bang nangyari? Kasi parang wala po sa mood si Ate Sandra, kaya ayun po. Hindi nyo ba alam kung ano ang kahihinatnan nito? O kayo naman, Hana, may alam ba kayo kung anong pinagdadaanan ng Endra? Meron, tay. Meron tayo. Kasi napapansin ko ng mga nakaraling ko, parang di sila nagpapansinan. Diba? Yung mga nakaraang vlog din po, parang lagi po silang nagtatalo. Tsaka nung SM Batangas din po, tinatanong po namin si Ate Sandra kung ano bang nangyari. Tapos parang kinukwento niya po sa amin kung ano po yung problema. Tama. Ano ginawa ninyo para pag-ayusin sila? Sinubukan kong awatin si Ernest, tsaka pinigilan ko din na kung ano-ano siya sabi niya, kaya sana magbati sila. Kinomfort po namin si Ate Sandra, kaming girls po. Kinomfort po namin siya. Tinanong po namin kung bakit po siya may samang love kay Kuya Ernest. Sa tingin niyo, paano ba nagsimula yung away nila? Sa tingin ko nagsimula yung away nila nung nag-mall show tayo sa SM Batangas. Tapos hindi kasama si Ernest. Tapos sinundan pa ng birthday ni Sandra. Tapos wala si Ernest. Saktong birthday po kasi yun ni Ate Sandra. And saktong wala rin po si Kuya Ernest. Kaya ayun po. Nakakatampo talaga. Alam nyo ba na kung hindi maayos to, alam nyo ba kahihinatnan nito? Hindi. Chelsea, may alam ba kayo sa pinagdadaanan ng Endra? Opo, tay, meron po. Yes po, sir. Napapansin din po kasi namin yung alitan po nila. Yung mga sagutan po nila pabalang na hindi na po sila nagkakausap ng maayos. Wala na yun. Nagbabago. Bumaba na yung tingin ko sa'yo, parang wala na. Iba na yung binibigay mo sa akin. Hindi na saya. Yung parang napansin ko lang rin po sa kanila is cold sila sa isa't isa. Hindi sila maging ayos, ganun po. Paano ba nagsimula yung away nila? Sa tingin ko yung nagsibo si Sandra, tapos nung birthday ni Sandra, wala si Ernest. Nung nawala po si Ate Sandra, tapos ayun po, doon na po sila naging cold sa isa't isa. Anong ginagawa ninyo para pagbatiin ng Endra? Ako po, sir, kinakausap ko po si Ate Sandra. Tinatry ko po na makipag-usap sa kanya kung ano po nangyari, saan po nagsimula, ganyan. So yun po, minsan hindi niya po ako sinasagot. Kaya binibigyan ko na lang din po siyang space. Ako, ang ginawa ko naman is kinausap ko si Ernest one-on-one. Tsaka meron din kaming usap ni Ernest na all boys. Ang sabi ko kay Ernest is, tanungin niya si Sandra kung may problema si Sandra or kung may problema sila. Ang sagot naman ni Ernest is, wala lang daw yan. Ano yung issue ng Cebu? Ayun po, sir. Umabsent po kasi si Ate Sandra sa vlog po. Tapos naiwan po si Ernest na siya lang po mag-isa, wala pong ka-love team. Ayun. Tapos, di ba nalaman ni Ernest na nasa bahay na si Sandra nagko-content? Ayun. O sa tingin ninyo, nasa Cebu ba talaga si Sandra? Hindi po. Ayun lang po, hindi namin alam. Alam nyo ba kung ano ang kahihinatnan ng away na ito? Hindi po. Lazumi, kayo naman yung aking tatanungin. May alam ba kayo sa pinagdadaanan ng Endra? Opo, tatay. Bale, yung alam ko lang po kasi dyan, si Kuya Ernest kasi nung nakaraan, birthday ni Ate Sandra po nung SM Batangas. Tapos, hindi siya dumating. Ginawa po kasi naming all boys. Kinontak po namin si Kuya Ernest. Trinay po namin papuntahin kasi nga, una, walang ka-partner si Ate Sandra. Pero nangyari po kasi walang reply tayo. Actually, tayo alam po talaga namin eh. Kasi po,
lagi na lang tuwing nagbablog, every time na nagbablog, katulad po ngayon, lagi po silang nagtatalo, away, bate, para po silang asong pusa na hindi magkasundo talaga. Tapos tuwing tuwing TikToks din tayo nila, parang tinatamad na tayo sila gumawa ng TikToks together. Parang sobrang off lang po talaga nila tayo. Anong dahilan daw ni Ernest? Bakit hindi siya pumunta? Ayun tay, alam ko yun tay. Yung dahilan tay ni Kuya Ernest, sinabi niya rin meron daw siyang sakit. Meron daw siyang sakit tay pero merong nakita si Ate Sandra na parang hindi goods. Kumbaga, hindi pala totoo tayo yung sinasabi ni Kuya Ernest meron siyang sakit. Anong nakita ni Sandra? Tapos nung ulit yun, Yung nakita ni Ate Sandra na may MyD si Kuya Ernest, di ba? Ang sabi niya, may sakit siya, pero hindi naman pala talaga. So, ayun tayo. si Kuya Ernest man pumunta kasi nga tay, kinontak ko si Kuya Ernest. Sinabi ko po sa kanya na bumawi kay Ate Sandra man lang. Tapos nung pumunta po siya sa vlog, wala naman si Ate Sandra, nasa Cebu naman daw. Totoo ba na nasa Cebu si Sandra noon? Actually, tay, hindi po eh. Kasi, ang sinabi po ni Ate Sandra kay Kuya Ernest na nasa Cebu daw po siya for event, syempre racket din. Pero nalaman po ni Kuya Ernest na nasa bahay lang siya, nagko-content, ganun po. O ano naman ang ginawa ninyo para pagbatiin silang dalawa? Well, ako po tayo sa side ko po. Kinausap ko po si Kuya Ernest. Madaming times na para, like gumawa ng mga pwedeng gawin niya po para makabawi kay Ate Sandra. Pero wala po yun. Talagang hindi sila nag-uusap. Actually, tay, yung all girls po, kinausap namin si Ate Sandra, tinanong na bakit nga po sila lagi na lang nag-aaway. Then, nagraran po sa akin si Ate Sandra about nga po sa nangyayari sa kanila ni Kuya Ernest na di na daw po sila halos magkasundo, parang di na daw niya po sure kung mag-work pa po ba yung love team nila, ganun. Sa tingin ninyo, saan pupunta ito? Hindi po namin alam eh. Hindi po namin alam, tay. Ernest, saan nagsimula ito? Nagsimula to tayo nung parang, di na kami wala na yung spark tayo sa love team namin. Like, tinatamad na kami mag-content, tas di na rin kami nagkakamustahan sa chats, gano'n. Yun. Totoo ba ang sinasabi ni Sandra na hindi mo sinipot yung birthday niya sa mall show natin? Totoo nun tay is di ko talaga sinipot tay. Aminin ko yun. Kasi di naman dahil doon na hindi ko siya gusto puntahan. Pero nagkaroon kasi kami ng away nun, like tampuhan. Sabi ko nga, wala na yung spark sa amin. Parang wala na yung dating real life. Bakit di mo inaayos? Tay, nung recent na vlog po, like, sabi ko, sa sarili ko babawi ako. Kasi nga, kinausap ako nila Clark, Cassie, yan, sila, yung mga Rank boys po na kausapin mo si Sandra. Ayun, tay, gusto ko talaga siyang kausapin nun, kahit ako lang, sa decision ko, gusto ko. Like, gusto kong ayusin yung dati, balik yung dati namin. Pero nung time na yun, tay, nung babawi ako, is, di siya sumipot, tay. Wala siya sa vlog. Sabi niya nag-Cebu siya. Pero later on, nakita ko na nagko-content siya tayo sa bahay lang nila. Pero totoo namang nasa Cebu siya. Tay, may nakita po ako sa nag-upload siya ng TikTok niya na nasa bahay lang siya nun. Tapos ayun po, yung assumptions ko po na, di lang naman talaga tutuloy. Nagdahilan pa na nasa Cebu. Pero tapos doon ko po na-confirm yung hinala. Anong effort mo para ayusin mo to at para mabuo uli ang Erndra? Tay, kinakamusta ko pa rin siya, tay. Tapos, di ko naman na siya inaasar, di ko naman siya parang gusto ko talaga mag-ayos kami. Alam mo ba kung anong kahihinatnan nito? Ayun po, hindi ko ba. Sandra, ano nangyayari? Actually, tay, hindi ko talaga alam. Pero, pinipilit ko po na ayusin ko yung sa amin ni Ernest. Hindi ba kayo nag-uusap? Hindi na po kagaya ng dati, talagang wala na. Saka hindi ko na po siya nire-reply yung mga tanong niya, mga talk niya.
Bakit ayaw nyo bigyan ng time na maayos yung sa inyo? Kasi feeling ko talaga, sir, wala na talagang chance na ayusin. Kasi never niya po akong kinausap, like personally, like in-approach niya ako. Yung kami lang dalawa, yung private na mag-uusap, wala po. Pero sinabi mo sa vlog na may sakit siya. O sa tingin mo nagsisinungaling siya doon? Nag-story siya na yung may pizza tas may alak pa. Tas ang sakit lang sa part ko kasi, di ba, birthday ko yun. Dapat Tsaka sana inamin niya na lang na yung mali niya, ganun. Hindi mo ba binigyan ng pagkakataon na tawagan siya or i-message man lang siya? Hindi na, Toy. Kasi sobrang naiinis na po talaga ako. Tsaka nawawalan na ako ng gana sa kanya. Pero ano naman yung sinasabi na gusto niya raw bumawi, pero hindi ka umatin ng vlog. Pero totoong nasa Cebu ka nun. Yes, Tay. Anong ginagawa mo sa Cebu? Yung actually talaga yung time na yun, Tay, nasa event po talaga ako. Hindi ko na lang po sasabihin kung anong event, pero nasa Cebu po talaga ako. Siguro yung nakita niya yung mga old videos ko lang na pinost ko, gano'n. Alam mo ba, Sandra, kung anong kahihinatnan nito? Hindi ko po masasabi sa ngayon, pero tignan na lang po natin. Kung kayong tatanungin, gusto niyo pa bang maayos ito? Opo naman po. Siyempre, sayang din po kasi yung love team nila. Ikaw, Sandra, Aaminin ko talaga na may mali din po ako. Tsaka sana i-admit niya din yung mga mali niya para maging okay po kami. Yun lang. pero sa mga nangyayari, hindi nagiging maganda yung nakikita ng tao sa inyo. Abangan nyo magiging desisyon ko sa problemang ginawa ninyo. Sa tingin nyo ba, boys, maayos nyo pa ba to? Tingin ko maayos. Ayun. Kasi kung maayos naman kung kakausapin naman ni Ernest ay okay naman. Kasi lahat naman ng bagay may solusyon eh. Yeah. Yes. Dapat communication is key. Kaya dapat talaga makapag-usap sila. Yes. Alam nyo ba yung bunga nito? Ayun nga, hindi na. Ayun po. Hintayin nyo na management ang mag-decide sa problema ninyo. Hirap na, bro. Ayun nga.